Isa na namang mainit na laban ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng boxing matapos talunin ni Kyonosuke Kameda ang Pinoy boxing pride na si John Riel Casimero sa isang laban na ginanap sa Bishkek, Kyrgyzstan. Maraming boxing fans ang nabigla sa naging resulta dahil hindi inaasahan ng marami na si Kameda na mas mababa ang ranking ang magbibigay ng malaking dagok sa karera ng dating 3-division world champion. Sa laban na ito, natalo si Casimero sa pamamagitan ng unanimous decision matapos kontrolin ni Kameda ang tempo halos mula umpisa hanggang katapusan ng laban. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit nangyari ito at kung ano ang posibleng maging epekto nito sa hinaharap ng karera ni Casimero. Naging halata agad sa unang bahagi ng laban ang kakulangan sa timing ni Casimero. Ayon sa mga ulat, matagal na hindi nakalaban si Casimero dahil sa suspension at personal na isyong kanyang pinagdaanan. Mahigit 1 taon siyang hindi nakasampa sa ring, kaya hindi maiiwasang maapektuhan ang kanyang timing at reflexes. Makikita sa laban na mabagal ang kanyang pag-adjust at tila nahirapan siyang iangat ang tempo laban sa mas aktibong si Kameda. Isa pang malaking dahilan ng pagkatalo ay ang pagbabago ng timbang ni Casimero. Lumaban siya sa catchweight na mas mabigat kumpara sa kanyang dating division. Dahil dito, nawalan siya ng natural na bilis at sharpness na dati niyang sandata. Ayon sa mga analysts, ang mabilis at agresibong estilo ni Casimero ay epektibo lamang kapag siya ay nasa kondisyon at nasa tamang timbang. Sa laban na ito, mas mabagal ang kanyang galaw at hindi kasing explosive ng dati kaya mas madali siyang nabasa ni Kameda. Dagdag pa rito, hindi rin nakapag-adjust si Casimero sa game plan ni Kameda. Simula round 1 hanggang round 10, iisa lang halos ang diskarte ni Casimero, ang sumugod at hanapin ang knockout punch. Ngunit si Kameda ay hindi basta-basta lumaban ng bugbugan. Pinili niyang kontrolin ang distansya, gumamit ng mahusay na footwork at counter-punching. Dahilan para mas marami siyang malinaw na suntok na pumasok habang si Casimero ay madalas sumablay at maging open sa depensa. Malinaw ang resulta sa scorecards pabor kay Kameda. Ang agresibong estilo ni Casimero na dati ay kanyang puhunan ay siya ring naging dahilan ng pagkatalo. Walang sapat na adjustment at tila umaasa lamang siya sa kanyang lakas at tapang. Sa kabilang banda, matalino at mahinahon ang naging approach ni Kameda. Gumamit ng kombinasyon ng timing, depensa at counter shots para kontrolin ang laban. Sa tuwing susugod si Casimero, laging may sagot si Kameda. Bawat sablay na suntok ng Pinoy ay kapalit ng malinaw na puntos para sa Hapon. Ang pagkatalo na ito ay nagpapakita ng isang mahirap na yugto sa karera ni Casimero. Pagkatapos ng maraming taon bilang isang feared puncher, ngayon ay haharap siya sa matinding tanong kung kaya pa ba niyang bumalik sa rurok ng boxing. Kailangan niyang mag-focus sa pagbabalik ng kanyang kondisyon, disiplina sa training, at pag-aayos ng kanyang fighting style para makipagsabayan muli sa mga elite fighters. Isang malinaw na hamon ito para sa kanya na maaaring maging turning point ng kanyang karera.